Kapag panahon po ng winter dito, kailangan mong sunugin yung mga padlock dahil nag-ice po yan. Yan, tumutulo yung tubig niya. Tigas na ata, kailangan siguro painitan. Yung bahay namin, yung snow dito, yan o, ang kapal po. Papasok na po siya dito sa bahay. Ito po yung oras ng alas 9 ng umaga dito, para siyang alas 9 ng gabi. Hindi nakaalis yung sasakyan na ito. Hindi siguro na naka-duty yung may-ari nito. Yan yung mga bahay na sabi ko, parang mga Roblox. Square lang, parang container. Yan. Pero napakaganda tingnan. Yan po yung international flight ng Greenland. Papunta po ng Denmark, Copenhagen. Good morning mga kabayan. So ito po ngayon mga kabayan, no, yung bahay namin. Yung snow dito, yan, no, ang kapal po. Papasok na po siya dito sa bahay. Yan. So yung itsura ngayon, no, nagsi-snowstorm siya. Kahapon pa ito mga kabayan. Sarado natin ito para hindi po pasukan yung bahay. Ito po yung bahay namin sa loob. Tapos labas tayo alas 7 na po dito. Papunta po kami ng trabaho ng kasama ko. Pero ito po, busy yung mga sasakyan para tanggalin yung mga snow. Yan, tambak na po dito. Pero hindi pa to ganito mga kabayan. Medyo masama yung panahon ngayon. Lagyan natin ng night mode para mas makita ninyo. Papasok tayo ng trabaho. Ganito po yung itsura. Punong-puno po yung buong paligid. Grabe yung snowstorm ngayon. Busy yung sasakyan. Ito, tambak na dito. Pinalan na lang nila. Yeah. Papunta tayo ng trabaho. Ganito po alas 7. Ayan po yung natambak ng snow. Ayan yung sasakyan namin. So hindi pa ganito kakapal mga kabayan, no? Dati ito hindi ito madaanan. Ayan, oh. Hindi ko alam kung makaalis pa yung sasakyan na yan. Yan po siya. Halos kalahati na po. Ay, yan ata yung sasakyan namin, oh. Hindi ko na matandaan. Aking kapal ng snow sa likod ng sasakyan na yan. Hindi ko alam makaalis yan, maliit yan eh. Oras ng alas 9 ng umaga dito, para siyang alas 9 ng gabi. Ayan po yung isang kulungan dyan. Dito kami malapit sa International Airport. Ayan po nag-iisang kulungan dito sa Greenland. The best prison in the world daw. Makikita natin yung ilaw lang sa mga poste. Walang kabahay-bahay dito. Ayan, dagat na po dyan. Ayan po yung airport sa itaas. Pupunta kami ng city dahil may kukunin kaming gamit. Siguro ang biyahe na sa 10 minutes lang naman pag hindi traffic. So, isipin nyo mga kabayan, no? Maglalakad ka dito, kaya mo kaya dito makasurvive? Kaya naman basta nakasuot ka lang ng complete. Lalo na ngayon nag-i-snow pa siya at medyo malakas yung hangin. Napakasakit. Suot ka ng mga gloves, safety shoes na mga sapatos, yung pang winter. Dito dagat na po yan. So, ito lang po yung ilaw, yung silbing guide natin. Mahirap dito kapag snowstorm dahil dito takpan yung daanan. Ang gawin mo, yun lang, tutukan mo itong ilaw kasi yan yung maiiwan pag nag-snowstorm. Ibig sabihin dyan ka na sa gilid. Huwag mo lang banggain itong poste. Ayan po yung mga bahay. Ayan, alas 9. Parang alas 9 ng umaga, parang alas 9 ng gabi. Nasa 5 minutes na kami nagbabiyahe. Ilang sasakyan pa lang, isang sasakyan na sa lubong, isang sasakyan sisundan. Mayroon dito naka-stack na sasakyan, no? Siguro nasiraan. Walang ka-traffic basta ganito umaga dito banda. Medyo malayo-layo kasi ito sa city. Sa 10 minutes. Ito po
po yung school dito, university. Yan. So iisipin mo parang walang katao-tao pero may mga estudyante dyan. Ganito yung itsura mo kabano, alas 9 ng gabi. Wala ka na ibang gagawin dito pag masama yung panahon. Sa loob lang ng bahay kasi paglabas hindi mo na makikita yan, oh. Pag may liwanag na mamaya mga alas 11 o alas 12 ng tanghali, medyo may sumisilip lang konting liwanag pero wala siyang araw. Doon pwede ka nang mag-skate dyan sa ice o snow pero napakalamig. Kaya dito sa Greenland maiksi yung dito panahon sa winter, parang 24 hours yung dilim. Parang hindi mo akalain na sisilip pa yung araw mamaya kasi mag alas 10 na, oh. Ganito pang kadilim. Ayan po yung lake dyan na tumigas. Dyan po sila nag-skating. Yan, ito na po yung main road papunta ng city na medyo may mga sasakyan na dito. Eto busy yung tagalinis, oh. Ayan yung tagalinis ng snow. Parang ngayon pa lang nag-snow na medyo malakas pero manipis pa yan, oh. Abutan mo dito mga 10 meters, 5 meters tinatambak sa gilid. Ayan, dito kami sa may pier na bayan yung kukunan namin ng gamit. Pero dito lang kami nagparking sa gilid kasi ayan, hindi na makaakyat yung sasakyan namin dito dahil sa kapal ng snow. May stuck. So dito namin pinarking sa may daanan mismo. Yung nilinisan lang ng sasakyan dito kasi ito napakakapal. Yan po. Kasi kung didiretso kami doon pa yung gamit namin. So maglalakad na lang kami dito ng kasama ko. Napakalamig ngayon. Medyo malakas yung hangin. Ito pa ay isang araw pa lang nag-snow mga kabayan pero ganito na po siya. Yan, medyo tagatuhod na po yung snow. Hindi pwede yung sasakyan namin dito kasi mababa siya. At hindi po siya front drive o front wheel, tinatawag na 4-wheel drive. Hindi siya malakas matak kasi Mercedes-Benz yun. Ayan. Ayan, ito po. So dito medyo manipis lang, so hindi makadaan yung sasakyan namin dahil yung snow po dito. So yun pa sasakyan na dito ay kuna namin mga gamit dito. Tingnan yung napakadilim pa dito. At dito nakatambak. Wala na po yung nagtatrabaho dito. Parang bumalik na siya sa Denmark. Kasi dati merong nagtatrabaho dito. Ito sana yung gawa niya. Tanggalin itong mga snow dito. So kung wala magtatanggal dito, tatakip to dito sa itaas. Taakyat pa tayo. Grabe, napakadilim. Mag alas 10 na. Alas 10 na po dito. Ayan. Ay. Dito po kami sa mga container. Kuha po kami ng gamit ng kasama ko. Napakahirap pag ganitong sitwasyon, panay snow. Isang araw pa lang, pag mag snow pa to ng tuloy-tuloy, isang linggo. Ang kapal na dito sa itaas. Ito po yung itsura ng pier dito, container, iba't iba po mayari nito. Atong may mga screw kay kuha na to. Cable tray. Kalimutan ko. Grabe, kapal pala yan. Kailangan siguro palahin natin yan. Yan, makaharang sa pintuan. Kailangan natin maglagay ng takip sa ulo dahil nag-snow sa itaas. Ulan. Punta tayo dito. Buksan namin. Ganyan na po. Natakpan na po yung pintuan ng container namin. Isang araw pa lang nag-snow. Halos kalahati na. Nandito. Tapos na frozen na yan. Hindi namin alam kung saan dito yung gamit. Kailangan pa namin buksan. Kalamig. Diba na kailangan sipain para tanggal yung delicate na snow. Painitan. Sindihan ng torch. Ayan, buksan mo ako. Wala pong kuryente dito dahil generator lang yung gamit namin dito. Kaya pagka malamigan ka dito, pasok ka sa sasakyan. Itsura natin, grabe yung snow. Ang sakit sa kamay. Hindi ko pwedeng tumagal dito.
hindi namin mabuksan yung container. Kukuha po kami ng torch or yung pangpainit dun mga kabayan, no? Kasi kailangan namin i-torch yung padlock dahil tumigas na po siya. Hindi na po siya kakayanin ng susi-susi lang na kamay. So ang gagawin namin, pasok muna kami sa sasakyan dahil nilamig kami. Napakasakit sa kamay. Nakalimutan ko magdala ng gloves. Oh, grabe ang hirap dito mga kabayan. Napakalamig. So ganito yung buhay namin dito bilang isang electrician sa Greenland. Hindi din madali yung buhay dito. Papasok muna kami sa sasakyan. Napakasakit sa kamay, sa mukha. Para siyang may anesthesia na mamanhid. Kasi yung padlock hindi mabuksan. Kailangan ng kasama ko i-torch muna. Painitin yung padlock para matunaw yung yelo sa loob. Dahil nag-frozen na po siya. Yan, ganito yung dinadaanan natin. Yan, napakahirap din dito yung trabaho sa Greenland. Hindi din madali pag nag-snowstorm. Yan. So, ganyan po kapag yung snow mga kabayan. Delikado yung sasakyan. Mabuti dito nilinis. Kasi kanina, maraming snow. Mabuti tinanggal nila. Yung bonnet ko nahulog pa sa may snow. Punta muna kami dahil sa lagayan ng torch. Kasi susunugin namin yung padlock para matunaw. Yan po, nag-ice na po. Tubig yan dati, ngayon ice na. Yun po yung mga bahay ngayon, yung mga modern type. Napakaganda tingnan sa malayo. Makukulay siya. So dito na area, sadyain talaga to dito na linisin dahil nga ay papasok siya mga kabayan sa mga stockan ng mga gamit. Hindi ito priority dito na tanggalin talaga. Pero tinatanggal naman nila dito. Ito po yung mga modern type ng mga bahay. Yan po. So isa kami sa gumawa niyan mga kabayan. Meron kami ginawa na project dyan. Ito project din dito. Yan. So ganito yung Greenland Nook City. Hindi pa ganito yung snow mga kabayan. Manipis pa ito. Yan o. Yung mga bahay. Makukulay siya dahil sa mga Christmas light. Yan hanggang dito. Ayan po yung dulo na yan. 8 na yan. Sa right side. Wala na kalsada dyan. Tapos yan hanggang dito pahaba. Hindi po yan yung city. Yung city po dito sa likod yan. Kita nyo yung mga snow tawag yan, boat, fishing boat o yung ginagamit nila maglayag para sa mga tourist. Sakyan nila yan at yung mangingisda. Isa sa mga hardware dito, bintahan ng mga gamit sa mga construction. Ayan. Oh, yung alikabok dito kuhan, snow na putik. Pag masalubong mo sa sasakyan. Yung mga sasakyan dito, tambakan ng snow. Isipin mo lang kung gaano kalamig. Itong dagat dito nagunti-unti siyang nag-yellow dahil sa lamig. Ito lang na portion na yung nag-yellow pero sa gitna hindi po. Ayun po siya. Tumigas na yan mga kabayan. Pero hindi siya safe lakaran dahil manipis pa. Bago pa lang. Yan hanggang dito. Hindi na gumagalaw yung mga boto. Tumigas na yung tubig. Grabe. Yung usok na yan, isa sa mga basurahan dito. Hindi ko alam kung bakit siya umuusok. Sinusunog pa din nila yung, pero mga kahoy lang yung sinusunog. Bawal naman yung plastic. Napakaraming boat dito nakatiwangwang. Dinadala kasi nila sa gilid yung mga boat kapag winter na. Dahil pag nandun sa parkingan ng dagat, titigas yung dagat kasi yung pier. Hindi nila mapaandar. Kasi pinapaandar din nila ito mga kabayan tuwing umaga daw dahil masisira daw, sabi ng kasama ko. Meron kasi siyang boat. Ito. Yan po yung international airport sa taas. Dito medyo makuha yung salsada, ito mahaba. Yan po yung nagagandang bahay doon. Kung wala ka sasakyan dito, bus yung gamit mo. Mura lang naman yung pamasahe.
Lalo na pag na-member ka mga bayan sa car. Pero yung mga bata wala nang bayan, kaya yung anak ko. Basta mga estudyante wala. Hindi naman madulas yung kalsada basta maka winter tire. Pwera na lang kung yung kalsada ay hindi nalinis, daming snow, lumulutang yun. Yan na po yung magandang mga bahay. Tingnan nyo, isipin nyo kung isa ka dyan sa nakatira, kaya mo kayo mabuhay dyan. Paglabas mo wala naman ng puno, walang tanim. Mayroong grocery store dyan, isa lang. Ayan. Tapos sa likod mo bundok na nagpapalutan ng snow. Ito po yung alikabok dito, snow po yung alikabok nila. Dito pataas tayo sa left side ay airport. Doon pa dulo yun yung mga bahay doon, maganda. Medyo madulas. Ito po yung substation ng kuryente, high voltage yun mga bayan. Namin kumapal na. Hindi pa to ganito kahapon, isang gabi pa lang ng snow. Yun yung city, yung bahay namin ng banda. Yung building na yan, sa likod pa dyan, mga 1 kilometro siguro dyan, bahay namin. Yan pa yung airport, sabi ko may ilaw siya, may guide, yung guide nila yung ilaw. Yan yung kung ano dyan, mag take off or landing, depende po sa hangin. Buti naman yung bus dito, number 3. Yan, pabalik din yan ng city. Tapos ito na yung bundok, nag-snow. Yan, ikabok nyo, puti. May nakakuha na, may nakatuka na aeroplano, pabiyahe na, pero local flight lang yan, maliit. Yung international flight mamaya pa darating mga alas 11 ng umaga, tapos biyahe alauna or alas 12 tanghali. Yan po, international airport. Diyan po kami sumasakay pag uuwi ng Pinas papunta ng Denmark. Yan po yung aeroplano dito, ang puti. Pero parang hindi ko alam kung saan biyahe yan. Yan. So hanggang doon, international airport sa dulo. Malawak tumawin hanggang sa dulo. Ito na po yung taas natin. Pag kumapal ito mga kabayan, dyan po sila nag-snowboard, yung skiing kayo mga kabayan, ski. Kaya dito sila mag-ice snow ski. Tawag yun, yung lumilipad-lipad sila dito. Ngayon mga kabayan, break time namin. Oras natin ay alas 12 na po ng tanghali dito. Yan, wala pa ring araw. Ito po yung tinatrabuhan namin sa loob. Bali, nag-ayos lang kami ng mga electrical outlet, yung mga saksakan. Kasi iniwan na ng kasama ko ito mga kabayan. Lokal siya dito, lumipat siya ng ibang kumpanya. Tapos mayroon pang hindi natapos na uulitin. So, ito po yung itsura natin alas 12 oh. Then pabalik kami mga kabayan, mag-break time kami. Yun po sa itaas, yun po yung mag-i-ski sila dyan, snowboard. Yan po sa itaas, pagkakapal yung snow. So, ito po yung dating airport, domestic lang po ito, at saka pupunta pa ng kabilang bayan, doon ang yung international airport. Pero ngayon ito na ginawa ng international airport hanggang doon, kaya hindi na namin kailangang pumunta pa ng kabilang Greenland, yung may international airport, tapos lipad papunta ng Denmark. Kasi mayroon na ditong Nuuk City Greenland na airport international, tapos isang flight na lang papunta ng Denmark. Pagdating naman ng Denmark, sakay ka pa ng isang eroplano, connecting flight pa bago makarating ng Pilipinas. So mula dito sa Nuuk City, isang eroplano. Pagdating ng Denmark, isa na naman. Tapos pangatlo yung papunta ng Pilipinas. So 3 eroplano yung sakyan mo. Pero ako 4 dahil sa probinsya pa yung uwian natin, 4 na eroplano. Dati mga kabayan, 4 na eroplano yung sinakyan namin dito. Kasi kailangan pa namin sumakay dito ng
domestic flight papunta sa international airport. So ngayon nabawasan ng isa. So sa akin dati 5 eroplano karating ng probinsya, ngayon 4 na lang. Pero kung nasa Manila ka, sa Luzon, yan, 3 eroplano lang. Yan, medyo makikita na natin yung prisuhan dito, kulungan. Pero parang rehabilitation lang din to mga kabayan, kasi mabibigat yung kaso sa Denmark. Ayan po siya, ayan po yung itsura. Ayan, kulungan siya, pero nabasa ko kasi parang rehabilitation na pag magagaan lang na kaso. Yan, so ito na, makita na natin, oh, alas 12 ng tanghali, napakadilim. May ginawa lang kami dyan sa project na yan. Dati makabait kami din lang gumawa dyan, pero hindi kami yung naka-assign talaga. Merong isang lokal na siya yung umpisa, tapos nag-back up lang kami dyan last year. Tapos ngayon, tapos na, may mga ayusin. Wala na kasi yung lokal, lumipat sa ng ibang kumpanya, kaya kami na lang gumawa. Tapusin namin yan, mga ilang araw lang din, tapos lipat na naman kami sa kanila. Kaya ito ba yung itsura ng mga bahay kapag makikita na natin. Wala siyang araw, pero merong konting buwan lang, liwanag, makulimlim. Ano, yung langit natin, no? Wala nang pag-asa kasi alas 12 na dito eh. Pero may time dito medyo sisilip lang siya, mga 1 oras, tapos lulubog na naman bandang alas 2, alas 3. Kaya ito yung Greenland sa panahon ng winter. Medyo manghihina ka dito kapag hindi ka nakatake ng vitamin D. Dahil yung araw mga kabayan, isa yan sa magpapalakas sa atin, magpapasigla. Kahit pagod na pagod ka sa trabaho buong araw, pagkahapon, manghihina ka, kinabukasan, malakas ka na naman pag may araw, gaya sa atin sa Pilipinas. Ito pa yung mga activity dito. So yun, natakpan na naman yung hinukay nila para mag-skating. Kaya na naman nila yung ilalim kasi niyan yelo. Dahil lake yan na tubigas. Ito isa sa mga kindergarten. Ayan. So, ganito yung itsura kapag maliwanag dito. Ito po yung alas 12. Para siyang alas 6. Alas 6 ng gabi, lumubog na yung araw. Ito naman, bus stop. Diyan kayo mag-aantay ng bus, kaso open lang siya. Kaya malamig din kung matagal. Ito na yung mga bahay, no? Sabi ko parang mga Roblox. Square lang, parang container. Yan. Pero napakaganda tingnan. Yan. Ganito talaga yung daanan dito. May paliko, paikot, bababa, pataas. Kasi kung saan nakapwesto yung magandang gawa ng kalsada, doon nila pinipwesto. Gaya nito, bundok yan. So pinakpak lang nila sa gilid para maging daanan ng sasakyan papunta doon sa mga bahay sa itaas. Medyo manipis na yung snow. Kita na yung mga bato. May time na pag sunod-sunod yung snow, itong mga bato na ito, ayan, hindi mo na makikita, puro puti na takpan. Para siyang uulan. Pagkaganyan yun, pumupuhos yung snow maya-maya. Tingnan mo yung sasakyan, oh. Yung likod niya ay nag-yellow sa lamig. Pagkakita pang semento mga kabayo, spalto, medyo kakapit pa yung gulong. Pero pagka ganito na yung snow na talaga, madulas, lalo na pag yung mga ganyan, no, powder yan sa gilid, ang dulas niyan pag nalagay sa daanan. So ito na po yung city, pakita ko sa inyo yan. So ito yung mga sinaunang bahay pa ito, basta mga ganyan, yung mga bungalow type, makukulay, yung mga old. Ito na building, luma na din to. Sabi nila nasa 1960 or 1970 yan, tinayo na yan. Meron pa yung bike sa taas, oh. Sinabit.
Pero sa ngayon, renovate kasi yan. Dahil may mga materials na kailangan tanggalin at palitan. So ganyan dito, pedestrian lane. May priority mo yung mga tao. Sila yung priority. Ikaw na driver yung mag-a-adjust basta nasa pedestrian lane. Ayan mga bayo, lubog na sa snow. Wala pa, isang araw pa lang nag-snow mga bayan. Mahina yung snow ngayong taon, hindi kagaya dati na tampak yung snow sa gilid, mga 5 meters. Dahil hindi na makaya ng sasakyan na pupunin lahat. Ay, may magawa doon, oh. Kahapon pa. Yan, ito na yung city. Yan, hindi nakaalis yung sasakyan na ito. Hindi siguro na naka-duty yung may-ari nito. Tapos ito din mga kabayan, oh, hindi na siya nakaalis. Pagka ganyan, hindi nakaalis dahil sa snow, hindi na kinaya ng sasakyan. Or nakita ng may-ari na ganyan na hindi na makaalis. Tinamad na siguro siyang hukayin. Antayin na lang yan na may maglinis dyan sa kuha na ito, mga snow na ito. Yan, manipis pa lang yung mga kabayan. Pero ganito na. Tanghali dito, umuwi ako ng bahay. Tuwing tanghali mga kabayan, umuwi talaga ako ng bahay. Kasi nagluluto naman si Mrs. ng pagkain. Iba kasi yung bibili talaga ako dun sa labas. Paminsan-minsan bumibili naman ako mga kabayan. Pero iba pa rin yung lutong bahay mga kabayan, yung nakasanayan natin. Mas gusto natin kakain talaga sa bahay. Kaya pinipili kong umuwi ng bahay para kumain. At isa din sa dahilan para mas makatipid. Kasi mahal dito yung bilihin kapag bili ka na lang bili dito ng pagkain sa labas. Kaya minsan kailangan din natin dumiskarte. Lalo na sa panahon ngayon mga kabayan, no? Napakahirap kitain yung pera. Yun po yung daanan namin, no? So manipis pa yan, no? Ito wala talagang lumabas dito. Walang nagtrabaho. Ito yung dulo sa amin. Ang gagawin ko nito, papalahin ko ito mamaya kasi gagapang na to. Yun, no? Gagapangin na yun papasok sa bahay namin. Dito na ako sa bahay mga kabayan, kain po tayo. Ito po yung ulam namin, okra, tapos may malunggay, tapos mayroon siyang isda, sinabawan. Maganda ito kasi malamig sa labas kanina, tapos mainitan yung katawan natin. Yan, ubos na ni Axel yung kanyang pagkain mga kabayan. Meron siyang kaibigan dito, may bisita si Axel, may kalaro na naman si Axel. Si Amaya wala, kasi maliit pa. Kumakain din si Amaya nito. Okra mga kabayan, masarap ito. Pero ito ay frozen, ito binili namin sa Pinoy Store. Frozen itong okra, tsaka itong malunggay, tapos itong isda. Frozen ito lahat kasi sa Pilipinas pa nila ito in order. Bali tapos na kumain yung mga bata mga kabayan. Kami na naman ni Mrs. kakain. Si Amaya. Oh, hello na si Amaya, oh. Tapos na kumain si Amaya, tsaka si Axel. Just hello. Gusto niya magtingin, oh. Hello. Let's eat. No! Let's eat, let's eat. No! Kain po tayo mga bayan. Kami na naman kakain ni Mrs. Ang ulam namin ay, yan po. Isda po ito na, ano to ma? Tuna? Tuna. Tapos, mayroong okra at malunggay, sinabawan. Mga frozen ito lahat. Kasi galing Pilipinas pa ito. Mayroon kasing Asian store dito. Kain po tayo. Salamat Lord sa blessing. Kanina doon kami nagtrabaho sa airport. Tapos pinatawag ako ng boss ko kanina. Kasi may bibigay siya na papel. Ito yung papel binigay kanina sa akin. Nakalagay dito yung salary increase ko at saka yung kasama ko na Pilipino. Dahil nga yung nagbala kami na lumipat ng kumpanya, na vlog ko din po yung dati. Kasi itong kumpanya namin ay medyo bumagsak siya mga ban, humina yung kita dahil sa hindi magandang pamamalakad. Yung nalaman dito ng boss ko na isa sa kumpanya na ito, sabi niya wag na lang kayong lumipat, pataasan ko na lang kayo ng sahod. Kaya nag-decide ako na tinaasan naman kami ng sahod. Mayroon pa namang project sabi ng boss ko dito, kasi sabi niya ito 50 years na itong company na to. Kahit malugi ito, mayroon pa rin mananatili pa rin itong kumpanya na to. Pero pipili lang sila ng mga tao na maasahan nila. Actually itong company ko mga kabayan, ang dami na pong tinanggal, ang dami na pong umalis na din. Kukunti na lang kami dito, pa ilan-ilan na lang. So ako nagpapasalamat pa rin sa kumpanya ko
na imbes na tanggalin kami kasi yung mga kasama ko natin Pilipino kasi mga kabayan, wala na din project. So, yun. Bali, sinabihan sila maghanap ng ibang kumpanya. So, yung ibang kasama ko naman, nakahanap sila ng kumpanya dito. Tapos kami ng kasama ko dito na Pilipino dalawa, kami na lang naiwan hanggang ngayon. So, sabi ng boss ko, kailangan niya pa daw kami hanggang nandito pa daw yung company, sisiguraduhin niya daw na makahanap daw ng mga project para sa amin dalawa. Ngayon mga kabayan, pasok na naman tayo ng trabaho. Ayan. Mamaya kailangan ko tong palahin. Hindi ko pwedeng pagpalahin si Mrs. mga kabayan kasi cesarean siya. Kasi baka mamaya mas lalong mabinat naman, problema pa tayo. So isarado natin ito para hindi makapasok yung snow kung mag snowstorm man. Kayo mga kabayan, kaya nyo bang pumasok ganito araw-araw? Hindi pa ito mga kabayan kasi unang araw pa naman sa snowstorm. Yung mga nakaraan kasi tumigil. Pag nagtuloy-tuloy, kahit itong madadaanan natin, puno ito. Itong mga butas, ito matatakpan sa sobrang kapal. At dito po sa itaas. Yan, abangan natin yan. Mga next month o ngayong katapusan. Grabe yung snow. Tingnan nyo dyan. Oh. Kaya nyo bang pumasok ganito araw-araw? Napakasarap ito tingnan. Pero pag nasa actual ka na, napakahirap. Hindi po madali ang buhay sa isang lugar na gaya nito. Kailangan mong makasurvive kasi kailangan nating para sa pamilya. Yan. Ito po yung mga modern type dito sa Nook City, Greenland ng mga bahay. Ganyan po kaganda yung bahay pero yung presyo niyan napakaganda din dahil napakamahal. May basketball court kaso wala namang maglalaro dahil snow. Hindi pa magpa-bounce yung bola. Yan, ganito na mga building yung ginagawa namin pero hindi kami nitong gumawa, hindi na namin naabutan. Yan, para na siyang style sa city talaga, no? Ilang floor to, mga 12 floor lang ata mga kabayan, yung pinakamataas dito. Ito naman yung mga makaluma. Ayan. So hanggang dito yan, babasagin pa yan. Mga bahay yung kahoy kasi papalitan na yung mga building. Ito naman di ko alam kasi may mga nakatira dyan. Yan, ganito na sa susunod mga kabayan. Siguro mga 5 years from now baka halos ganyan na mga building. Kasi yung mga dati kasi bahay ganyan lang Yan, mga ground floor lang, first floor, tapos kahoy. Pagkahabi yung snow sa gilid isang gabi pa lang na snow. Yan. Ito naman medyo safe sa snow to, nasa itaas na sila ang problema niyan pag-akyat mo pero may daanan sa kabila. Yan, ganyan, hindi talaga maabot na may naglalaro bata doon what? Ibon, kala ko bata, naguhukay siya. Yan, so ganito yung itsura ng Greenland, puting-puti, nagiging white land na. Nagtataka kayo kung bakit Greenland yung tawag dito. Mayroong history yan. Ayan, pero susunod natin talakayin yan. Pakita ko yung view sa inyo. Yung tubig dito, mag-a-ice yan sa dito katagalan yan. Hindi na siya gumagalaw, dyan na po frozen na. Yung puntahan namin yun pa yung bundok na yun dyan yung airport. Ito na po yung hagdan na yan papunta sa city. Tapos ito pa yung isang hagdan na shortcutan dito. Yan, dyan yung bahay mo sa shortcutan. Ay grabe kalamig. Dito na lang sa sasakyan magpainit dahil sa labas. Ayan, itutulak ko siya ng bata niya So ito yung mga parkingan nila dito ng mga boat, fishing boat. Pero yan, mag-a-ice na yan sa katagalan. Tapos ayan na po yung tunnel. Agos po tayo dyan papunta ng airport. Dito kami sa hardware, bibili kami nung torch mga kabayan or yung lighter na malaki kasi iinitin namin yung padlock. Hindi kasi sa mabuksan dahil nag-frozen siya. Kaya ang gagawin namin, bibili kami nung torch, yung kalayo o apoy mga kabayan. Pasok po tayo dito. Dito kami hahanap nung torch or yung lighter. Alam nyo ba yung may apoy na lumalabas na mayroon siyang ginagamit ito pag nagkatay ng mga kambing, aso. Yun po siya. So ito po yung hardware dito. Bali kompleto din to dito mga kabayan. Gas lighter. Hanap ko dito.
Hanapin natin kung saan yung banda. Kompleto din yan dito mga kabayan. Pero may kamahalan na syempre. Nadari oh. Oh. Dito kuha tayo dito ng kape. May libre kasi kape dito. Yan, libre lang ito mga kabayan. Kakao tayo, kakao. Palabas na po kami mga kabayan. No? Punta kami dun sa may pure o yung stock room namin, container. Kasi bubuksan namin yung padlock. Ito yung gamit namin pang spray doon sa padlock na nag-frozen. Sa mga wire, ito din ginagamit namin. Yung binili namin, ito lang yung bala niya. Kasi mayroon naman itong ulo. Papalitan lang namin, tanggalin ito. Wala na kasing laman. Ito na po yung papunta ng pier or container namin. Ito isa sa project namin. Pero iba nang gumagawa dyan. Yung local warehouse yan mga bayan. Ito naman ang Royal Arctic. Ito po yung mga cargo padalahan po sa mga barko dito po sa Greenland. Pwede din po sa Konata to Denmark yan. Basta mga cargo sa mga barko, ito po yung Royal Arctic Greenland ang tawag. Yan. Yung mga crane no. Tagahila ng mga karga. Ito hanggang dito. Grabe yung container niya, may mga gamit. Bali isla ito mga kabayan no? Dating dagat ito. Ginawa nila, tinakpan ng mga buhangin, bato para maging mataas. Kasi sa unahan na yan, dagat na yan po. Hanggang dito sa kinatatayuan namin, dating dagat ito. Pero para may space lang sila na patag, lagyan itong mga iba't ibang company. Ito Royal Arctic na to. Iba-ibang kumpanya to dito. Andun sa amin. So kailangan naming mag-parking dito sa medyo malapit. At ayaw naming pumasok dito sa may snow, baka hindi na kami makalabas. Ganyan po kakapal dito ang snow. Isang gabi pa lang snow. Ay, baba kami. Dahil bubuksan namin yung container dahil nandyan po yung gamit na kailangan namin para matapos yung trabaho namin. So ganyan lang naman mga kabayan, mababaw lang naman yung snow. Pero hindi pwede ipasok yung sasakyan namin dito dahil ayan o, yung snow dito ay medyo malalim na ito pag sasakyan. Okay lang kung mataas yung sasakyan namin. Kung pick up style kaya ito. Ayan po siya. Yan. So yun ba yung kasama ko? Nakatingga na itong tagtanggal ng snow dito kasi umalis na yung driver nito. Bumalik na siya ng Denmark. Tapos yan po sa itaas yung container namin. Diyan po namin bubuksan. Yan, ganito po yung snow dito. Dapat kasi mga bayan, merong tagatanggal dito sa area namin na ito. Dapat trabahante din dito sa amin kasi itong container ito sa amin to. Ayan, hanggang sa itaas. Yan. So dapat yung area mo, ikaw yung magtatanggal dito. Pero dito may naka-assign kasi dito kasi wala na siya. So nangyari ano, nakatambak lang dito. Ayan, ito yung daanan natin dito. Napakakapal po ng snow. Kailangan matanggal na ito kasi pag hindi na ito madaanan dito. Akyat muna tayo sa itaas. Ayan, tinanggal ko muna itong snow dito para pagbukas niya mabuksan ito dahil nakaharang. Ganito sa Greenland. Kapag panahon po ng winter dito, kailangan mong sunugin yung mga padlock dahil nag-ice po yan. Ayan, tumutulo yung tubig niya dahil sa lamig. Ayan, nakapadlock kasi ito lahat eh. Pag inabot na siya ng lamig, hirap na tanggalin. Subukan mo sama kung mabuksan ba yan. Sana mabuksan kasi yung gamit nandyan sa loob. Ito yung itsura natin dito mga kabayan. Isa sa pinakaunang project namin nung dumating ako dito. Yan po, 7 building yan hanggang dito po sa itaas. Ayan po siya, 7 building yan. Kami ang tumira niyan kabayan. Ito kasama ko din 2022 dyan kami. Mga isang taon din kami mahigit dyan. Ito pinakaunang project namin. Ito po yung view natin. Yan.
So hindi pa mabuksan ng kasama ko, kailangan pa rin initin. Siguro may yellow pa yan sa loob. Nag-lock. Grabe. Hindi namin mabuksan ito mga kabayan. Ito na lang binuksan namin kasi may gamit din dito. Yan, ito po yung loob nito. Yan, grabe. Napakalamig. Ayan, nakakuha na kami ng gamit mga kabayan. Ito po, metal. Tapos yun sa unahan, kakarga na namin. So nabuksan na namin yung kuwan kanina. Padlock sa kabila na lang kami kumuha. Gagamitin namin ito sa airport. Ayan, napakalamig at napakasakit sa kamay. Andyan na yung sasakyan namin. At madulas ito. Painit po na kami. Sakit sa kamay yung kuwan. Yung lamig ng metal. Kalimutan namin yung dala ng gloves. Tapos yung mga tubig tumutulog sa ilong namin. Ayan. Nasa doon na kami sa sasakyan. Doon sa labas yung metal oh. Yan, hindi pa namin naikabit kasi hindi namin pinaya yung lamig. Napakasakit siya. At yung mga paa namin, ayan po. Nagmumoist na yun mga kabayan. At tumitigas na din, nagpo-frozen dahil sa lamig. So, isipin mo kapag tumagal ka dyan sa labas, hindi kaya. Dapat nakasuot ka ng proper, may gloves. Kaya wala kaming gloves. Pero hindi naman lamig yung katawan. Ito lang sa mga dulo ng sapatos kasi steel to kasi ito mga kabayan. May metal ito. Dahil safety shoes yung kailangan kasi dito. Unang-una sa kuan yung masakit itong kamay. Kaya ginagawa namin ito, may heater kasi ito. Kaya pinapainitan namin. Kaya dito malakas dito banda oh. Ito. Tapos yung heater namin naka-full para talagang sakto talaga sa kamay. Tapos ito, yung pinakaunang sumasakit yung paa, mga daliri niya. Tapos itong kamay. Yung katawan kaya lang kasi naka-jacket. Yan, balik na kami dun sa may airport. Yung lamig natin ngayon sa temperature, minus 9 degrees Celsius. Pero feels like minus 15, minus 16. Ganyan kasi dito. Mag times 2 din yung mafe-feel. Ayan na po yung itsura. Ito na po yung itsura. Pupunta kami dun sa may airport. Ayan. Ito tumigas na to. Tubig na yan. Ayan na ata yung international flight. Dumating na. Tingnan natin. Ayun na. Yung malaki yun. Kasi kuha na ngayon alas 2 na mga bayan no? So delay na. Kadalasan kasi dapat dito una flight na yan. So ngayon kuha na mag alas 2 na siya. Ito po ginawa nilang ano, may takip pupong sa parkingan sa itaas. Ayan po yung Tukak. Ayan po yung international flight ng Greenland. Papunta po ng Denmark, Copenhagen. Maya po yung aalis kasi kararating lang. Ayan, direct flight na po mga kabayan mula dito sa Greenland. Papunta sa Europe, Denmark, Copenhagen. Nasa 4 hours ata yung biyahe. Ayan, nandito na kami sa loob mga kabayan. Ito po yung cargo office. Ayan po yung cargo dyan mga kabayan. Dito naman sa itaas, office to. Tapos yan po yung bundok. So kami yung gumawa din nito dati. Kaso hindi talaga kami yung nagtapos kasi may naka-assign dito. Nag-back up lang kami. Yan. Hanggang dito sa ibaba. Sa Air Greenland mga kabayan. Yung mga cargo sa mga aeroplano. Hey mga kabayan, pupunta ako sa kabilang project. Tumawag yung boss ko kasi may ipapagawa siya bukas. So yung kasama ko muna maiiwan dito. Dalawa na lang kasi kami dito Pilipino mga kabayan. Dati nasa 13 yata kami or 12 kung hindi ako nagkakamali. Napakarami namin dati dito mga Pilipino kasi malaki pa yung project ng company namin. Ngayon kasi pakunti na lang yung project namin at kami na lang naiwan ng mga Pilipino dito. Dalawa na lang kami ng kasama ko naiwan Pilipino. So tara, samahan nyo ako mga kabayan. Papakita ko doon yung isang project namin. Isang hospital din yun. Ayan, ito po yung International Airport mga kabayan. Napakahaba po ito. Dito po mga kabayan na magpa-flight ka domestic at saka international flight. Ayan. So yun sa unahan, titingnan natin kung naka-larga na mga kabayan, no? Nakaalis na ba yung aeroplano ng pupunta ng Denmark. So yan lang po. Wala na. Nakaalis na siya. Wala na po siya oh. Kasi alas 2 may medya na po dito, mag alas 3 na. Ayan lang po yung international airport dyan at naka-domestic Tagalog na.
ginagawa nito. International Airport ng Greenland. Last year lang po ito nagbukas. Bagong bago pa ito. Bago pa lang nag-anniversary. Ayan. So grabe yung construction nito mga kabeno. Ilang milyon yung inabot nito, billion. Bago natapos. Ngayon nag-i-expand na naman sila dito. Ayan po yung mga bahay na yun mga kabeno, mga modern type. Ang mahirap dito yung snowstorm. Yan, naranasan ko yan dito, grabe. Hindi ko na makita yung daanan. Yung tinitingnan ko na lang itong ilaw. Mabuti nakakuha ako doon, nakapwesto ako sa gilid ng ilaw. Yun lang yung makikita ko dahil sa snowstorm dito hindi mo na makikita. Ayan, nandito na po tayo mga kabayan. Diyan po sa likod yung project na hospital. Actually nakatrabaho na ako dito, nakailang beses na. Yung nag-video tayo na naglalakad pauwi ng bahay. Ayan. So dito din ako nakatira dati. Yung bahay na dyan sa baba. So ito po, hospital po ito mga kabayan na project. Ayan, ito po yung project dito na ginagawa namin. Dito tayo magtatrabaho bukas. Ayan, nandito na tayo sa area mga kabayan, no? Nabigyan ako ng instruction ng boss ko. Ito po yung hospital na ginagawa namin dito. Ito po kasi yung main panel board. Ipapalit yan dito. Kasi yan mga kabayan, sira na siya. So ito yung tatrabuhin namin bukas. Kaso napakabigat nito. So kailangan itong i-crane. So ito lang po ang binigay sa akin ng instruction. Ayan, ito po yung itsura ng hospital na ito mga kabayan na tinatrabuhan namin. Tapos babalik ako dun. Ayan po yung International Airport. Ayan, babiyahin na naman tayo papunta dun. Tapos ito na yung mga bahay kanina na nakita natin. Ayan po siya. Grabe, bundok na sa likod. Wala na pong kalsada yan. Diyan ay end na po yung mga kabayan. Tapos yung city nandito po banda. Ayan, so nandito na kami sa bahay mga kabayan. Ito yung pinakamasarap sa pakiramdam. Yung tapos na yung trabaho mo sa buong araw. Tapos uwi ka na ng bahay dahil makapagpahinga ka na naman. At iipon na naman ang lakas para bukas trabaho na naman. So ganito yung buhay dito. Trabaho, kain, tulog. Trabaho, kain, tulog. Siyempre may rest din tayo. 2 araw sa isang linggo. Ang importante, kailangan natin magpahinga din. Hindi sa lahat ng panahon puro trabaho lang tayo. Kasi hindi habang buhay mga kabayan. Dito pa rin tayo sa abroad. Kasi pag manghina tayo, hanapin din natin yung Pilipinas na nakasanayan natin. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat. God bless you all po.